Hi, it's me, Kenna, and welcome to my channel. Gucci, Fendi, Prada. Other bitches wear that shit, so I don't even bother. I put that on my partner, I put that on my family. London town, I represent, address me as your majesty. Alright, for today's video, I will be sharing with you guys my hair care products. I know a lot of you were asking me, maski sa kabilang social media accounts ko, marami na talaga nagtatanong. So I'm going to share with you guys kung ano ba yung mga ginagamit ko sa buhok ko. My hair condition as of the moment, it is curly, pero minsan nagpa-plancha ako ng hair. So ano nga bang mga products na ginagamit ko whenever I want to use hair straightener? Alright, so let's move on to the video. For shampoo, ito yung shampoo na ginagamit ko as of the moment. This is the Dove Bio-Keratin Straight and Silky Shampoo. Mabango siya and malambot siya after use. There are some products kasi, pagkatapos ko magbalaw ng buhok, medyo didikit-dikit yung mga buhok ko, in which yun yung ayaw kong pakiramdam. In this product, malambot and hindi malagkit sa pakiramdam yung buhok ko after kong banlawan. So far, ito yung best shampoo for me na makikita sa groceries and sa mga stores. Hindi naman sensitive yung scalp ko, pero prone siya to dandruff. I love this shampoo. Actually, meron pa akong isang bottle nito dyan sa stocks ko. So sabi ko nga kanina, I am prone to dandruff. So for that, ang ginagamit ko is this Lux Organics na Scalp Cleanse Hair Detox Scrub. It is a scrub pero for your scalp. Ginagamit ko siya for deep cleansing ng scalp ko kasi I have the tendency para magkaroon ng dandruff build up. Especially naglalagay ako ng kung ano-anong mga oils, etc. sa hair ko. Ang hindi ko lang bet dito is yung feeling niya after ko siyang gamitin. Kasi it's kind of, yun yung nagdidikit-dikit yung buhok ko. Hindi ko talaga gusto yung ganong effect. Pero dahil effective siya sa pag-deep cleanse ng scalp ko, patuloy ko pa rin siyang ginagamit. Plus, I love the smell. This is salty, amoy dagat, na may mint. Ganun yung amoy niya. Kaya every time na ginagamit ko to, sobrang sarap sa pakiramdam. Yung parang mentol yung nilalagay mo, nakaka-relax. Medyo ingat lang kayo if you have sensitive scalp kasi malalaki yung scrub na to. So, kapag medyo napadiin nyo siya sa pagkuskus sa scalp nyo, may tendency na medyo magsugat kayo. Sisingit ko na rin dito yung mga dry shampoos na ginagamit ko. First dry shampoo natin, wala na ako rito, pero ipapakita ko na lang yung picture dyan. That is Palmolive Dry Shampoo in Mixed Berries. Merong two variants yan, yung pink and violet, but I love the violet more, which is etong mixed berries kasi amoy niya is fruity scent. Yung fruity scent niya, hindi siya ganun ka nagtatagal sa akin. Siguro, I give it 30 minutes before mawala yung amoy. But what I love about that variant, yung mixed berries, unlike the pink one, na siyang iniiwan na baho after few hours na nakalip siya sa hair mo. When it comes naman sa pakiramdam niya, it feels light and non-greasy. I forgot yung brand na na-try ko before this Palmolive, pero may na-try pa ako nito. Nakalimutan ko lang talaga kung anong brand niya. Every time na ginagamit ko siya, instead of mawala yung greasiness or yung oil, hindi niya natatanggal. Ang hindi ko lang bet dito sa Palmolive Dry Shampoo na napakabilis niyang maubos. I tried yung maliit kasi meron silang 2 sizes. Para ka ako pag-travel, ganyan. After few usage lang, siguro 3-4 days na ubos na. So, I tend to buy the bigger one, pero hindi siya tumagal sa akin ng 2 weeks. I don't think, is it because the nozzle or yung spray mismo? Kasi medyo malakas siya kapag ini-spray. So, nung nakita ko sa TikTok na merong dry shampoo na nagiging, viral and maingay, I tried it. This is the Hello Glow Hair Saver Dry Shampoo. Pero kung yung Palmolive, mabilis maubos yung product mismo, itong Hello Glow mabilis naman maubos sa stock sa store. Napakahirap niya talagang hanapin kahit sa ang Watsons kami magpunta. Even sa Watsons, sa MOA, na malaki na wala silang stock. Hello Glow, pagka naman. Kaya kapag nakikita ko siya sa store, bumibili na talaga ako ng 4-5 piraso para hindi ako maubusan. Ang dami ko nga ang nakitang post about this dry shampoo sa social medias and
nagigets ko na sila bakit nila gustong-gusto tong dry shampoo na to. Because first, you can control the spray, although it's aerosol spray, pero isang pitik mong ganyan, konti lang yung malalabas. Kapag tinagalan mo, mas marami. See, ganun lang ka konti yung nalalabas kapag hininaan mo. Yung amoy niya, mabango siya para sa akin, and yung freshness na binibigay niya sa akin, not totally the smell, but yung pakiramdam is nagtatagal. Sana lang mag-restock na kayo ng marami. Please, Hello Glow, if you're watching this. Next, for conditioners, I only have 2 conditioner na share sa inyo as of the moment. The first one, wala akong stock dito kasi yung last stock ko nasa boyfriend ko na. The Babe Formula Bonbon Conditioner. Unang beses na na-try ko itong product na to, binigay nila yun sa akin, or parang freebie, I think, from the event na pinuntahan ko last 2023. And after that, bumili na ako nung bonbon conditioner na yun kasi nga, I like it. Mabango siya, like really mabango. That was my first time to smell yung ganong amoy. Hindi siya yung typical conditioner scent. Malambot siya sa buhok, yes. Even after a day of using it, although for a kulot like me, mas kumukulot yung hair ko after ko siyang gamitin. I don't know the reason why. Alternatively, sana ito with Bonbon, itong second conditioner na ipapakita ko. Pero dahil wala pa nga akong stock ng Bonbon, siya lang yung ginagamit ko as of the moment. So this is the Vita Keratin Salon Hair Treatment, yung tub. Nabili namin to sa Pure Gold, buy one take one. So I have 2 big tubs, 650 ml for, I think, 300 or 400 pesos. Ganito na kalaking tub. Typical na amoy ng isang keratin treatment conditioner. For my after shower products, I have here the Lux Organics Scalp Therapy for Anti-Hair Fall. Hair serum siya, pero in a spray form. Although there are no signs na nabawasan niya yung hair fall ko, kahit konti. But I must say, ang pinaka-effect niya talaga sa akin is when it comes to my scalp. Yes, nagkakaroon pa rin ako ng dandruff, but minimal na lang kumpara nung bago ko siya gamitin. This has no scent for me. Next product is this Lux Organics Premium Keratin 10-in-1 Hair Elixir. It has fresh scent. Plus, nakakalambot siya ng hair. And also, ginagamit ko rin naman kasi siya as my heat protectant every time pa-plancha ako ng hair. Last product is this Naturals by Watsons Argan Hair Oil. Last year, or late 2023, ko lang napagtanto kung gaano kahalaga yung gamit ng hair oil. Nakakalambot siya ng hair, nakaka-fresh siya ng hair. Kahit hindi mo ayusin yung buhok mo, as long as naglagay ka ng hair oil, talagang panalo. Wala namang distinct difference itong argan oil ng Watsons compare some argan oils and hair oils na na-try ko in the past. Plus, nagagamit ko rin naman siya as my heat protectant. Last 2 products na ipapakita ko sa inyo, ito naman yung ginagamit ko kapag nasa labas ako. So of course, all throughout the day, hindi naman natin mapapanatili na bouncy, shiny yung hair natin. That's why I always bring this hair serum from Lux Organics. This is their Premium Keratin Hair Serum. Thicker siya than the argan oil. Magre-reapply lang ako nito and magiging shiny and bouncy na ulit yung itsura ng buhok ko. V3 Hair Freshener in the variant Tropical Burst. Sobrang bango ng amoy na to, grabe. Pag feel ko, halimbawa, nasa office ako, tapos feeling ko, ang baho ng buhok ko, mag-i-spray lang ako nito and fall out. Dati, hindi nagtatagal yung amoy niya sa akin. Pero, surprisingly, itong Tropical Burst, parang after 2 hours, 3 hours na amoy ko pa yung amoy niya sa buhok ko. Alright, eto na talaga yung hair care routine ko, kung paano ko ginagamit, kailan ko ginagamit itong mga products na i-share ko sa inyo kanina. First, washing my hair every other day, alternately. Feeling ko, yung buhok ko kasi kapag araw-araw ko siyang binabasa, parang sobra siyang nagda-dry. Yung paggamit ko naman ng shampoo is once or twice a week. For my scrub naman, ginagamit ko naman siya once or twice a month. For conditioner naman, ginagamit ko to once or twice a week din, alternately with shampoo. If
Tuesday ako nagbasa ng hair and nag-shampoo ako, magko-conditioner ako after that. And then, sa susunod na wash day ko, magko-conditioner lang ako. But there are times na nagbabasa ako ng hair nang hindi ako gumagamit ng anything. Sa gabi naman, if nagbasa ako ng hair, 2 products lang yung ginagamit ko. Yung hair serum kanina and yung hair oil. Pero kapag hindi naman ako nagbasa ng hair, dry shampoo lang. Sa umaga naman, kinabukasan, ang ginagamit ko lang before ako magplancha, itong Argan hair oil and of course yung Lux Organics na premium keratin. So we're done. Yun na lahat ng products na ginagamit ko sa buhok ko. So thank you so much guys for watching this video. I hope you like it. Of course, if you do, hit the thumbs up button. If you want to binge watch my videos, kindly click here or here. Yun lang. Again, thank you so much and see you guys on my next one. Bye! Gucci, Fendi, Fendi.